Hindi po totoo na nagkamali pala kami dito. Correct. Kasi nag-check kami nila Ma'am Lorraine, nag-check kami sa iba pang sources, kaya nabulgar na mayroon pala talagang Attorney Mark 2 billion 66 million fund ang Congress for Travel at ito'y kontrolado sa ilalim ng Speaker of the House. At ang nagastos lang nila, according to their data nung last meeting, ay only 39.7 million. Kaya nagtatanong ang mamamayan, saan mapupunta at saan na ang 2 billion? Question na ha? Yes, Question saan na napunta ang 2 billion na ito? At ito ba ay ibabalik o hindi? Magandang araw mga kaibigan. Ayan, ang tambalos-los, sobrang pagkapahiya. Dahil napatunayan ngayon sa pagtutulungan ng social media, mga vloggers, ka Eric laban kasama ng bayan, may 2.6 billion travel expenses under the control of Speaker Martin Romualdez. Kaya yung 1.8 billion na report ng taga-Senado, Congress ba yun, nagsumbong kay Ka Eric. Well, totoo pala yun dahil 2.6 billion yung budget eh. Lahat ng biyahe ng presidente, sumasama ang Speaker of the House. Oh, pinagmamayabang ng lower house, ilan yun? 369 million lang ang nagastos. Baka yun ang gastos ng mga kongresista ordinaryo. All others sa Speaker of the House. Diba ganon? O granting na hindi pa nagastos. Ano ngayon? November na. Ibabalik ba nila yung 2.3 billion? O alam nyo na? Kaya ito, all things work together for good to those who love God, to those who love according to His purpose, o called according to His purpose. Na-booking sila. Kaya bantayan natin yan. Ang laking budget, 2.6 billion. No wonder, like leader, like follower. Bakit? Ang Pangulo, billions din ang kanyang budget sa travel. Edi, ang pinsan, ganyan din. Pati nga ang pinsan ni First Lady Lisa, yung DNR Secretary, ilan na yun? 1.1 billion ang expenses sa foreign travel. So, talaga, mga jet setter, mga biyahero, itong ating mga opisyalis sa gobyerno, kawawa po ang taong bayan. So, again, salamat sa mga vloggers na nagtulungan sa pag-research. I think si Sasut ang unang naglabas niyan, sinuporta ng ibang vloggers. Yon, in-expound ng SMNI. Ngayon, booking sila. Nasaan ang unspent travel expenses nyo kung totoo na 369 million pa lang yung nagastos? Ibabalik nyo ba? O saan nyo dadalhin? Nagtatanong man lang. Kaya hindi nyo na maluloko ang taong bayan. Dahil social media age na ngayon. Ang daling mag-search sa internet, ang daling mag-upload, konting kasikas lang. Ayan na, vlog na naman ang mga vloggers na may pagmamalasakit sa bayan. Kaya booking sila. At yun, nabasa ko kanina, mayroon ng isang kongresista, naghain na ng resolusyon na parusahan ang SMNI nang dahil lang sa report ni Ka Eric na 1.8 billion expenses ni Speaker of the House. Ano ba kayo? Balat sibuyas? Pakita nyo ang mga resibo nyo paano yung ginastos yung inyong travel budget para maniwala ang taong bayan. Ito, panoorin natin ang buong detalye ng balitaktakan ng laban kasama ng bayan. Bang ginawa nito sila Franz Castro sa ating mga katutubo? The most heinous crimes on our indigenous peoples: kidnapping, murder, mass murders, in fact, sexual abuse, terrorist financing, slavery, child warriors,
nagdanak ang dugo sa ancestral domain dahil kay Franz Castro. Tapos ikaw, pupunta ka sa Kongreso, napakalakas ng loob mo na mag-i-impute, tatanggalin mo yung reputasyon ng isang pastor na hindi pa naman hindi siya CPP, NPA, NDF At hindi pa katulad mo, nalilitis. Franz. Oh. Pero ikaw, napakarami ng atraso mo sa taong bayan, Franz Castro. Ayun. Tapos hindi Go, naman attorney. kasama yung topic, yung about Pastor Apollo Kibuloy. Ang pinag-usapan natin dito, SMNI, Exactly. yung tinatawag na issues about fake news, issues about yung pagtanggal or pag-retain ng franchise ng SMNI. Yeah. So dito tayo sa main focus ng fake news. Kung may fake news ba, walang provision, walang definition sa batas about fake news. Wala yan. Same also with respect to red tagging. Nakalagay diyan, in fact, may Supreme Court jurisprudence about false statement. Sometimes, if you go, lalo na pag live, pag nagsasalita ka, minsan may mga inaccuracy. Minsan may mga Nangyayari yan. ganun. Oo. Even inaccurate false statement is still part of the freedom of press Klaro. and freedom of expression. Klaro. Nakalagay yan dyan sa ating saligang bata. O Klaro. nakalagay yan sa ating jurisprudence. And yung freedom of press, freedom of expression, part yan of our constitutionally established government. Philippines is a democratic and a republican country. And part of that, yung freedom of press, freedom of expression, in fact, ang freedom of press and freedom of expression, isa sa pinakamataas na constitutionally guaranteed right. Right of the people. Pinakamataas na What does that mean, attorney? What does May that mga mean? right. May mga presumption of innocence, The right to travel. right to travel, right to counsel. Dami mga constitutional right. Presumption of innocence, mga ganon. Unless proven guilty, beyond reasonable doubt. Yun ang mga tinatawag na constitutional right. But ang isa sa pinakamataas Ayun. na constitutional right, yung freedom of press and freedom of expression, being a republican and a democratic country. So dito tayo, Eric, Go, yung sir. sa definition ng libel. Because libel is in relation to yung tinatawag na freedom of press. Kasi ang libel is one of the limitation Ang of freedom of press. Na anong definition ng libel? Allegation of a discreditable act or condition. Allegation, ibig sabihin, may statement. Hindi questioning of a discreditable act or condition. Walang ganun sa batas. Ang sinabi sa batas, allegation or statement of a discreditable act or condition. Yung pagtatanong about the 1.8 billion, is it an allegation of a discreditable act or condition or not? No. You are just question a certain public issue. And don't forget, public officials, under the principle of freedom of press and freedom of expression, they are subject to public consumption and public criticism. Correct. They should not be onion skin. Lalo na pag yung ginagawa ng isang press, ginagawa ng isang Pilipino na mga criticism, it involves public issues, it involves public function, public funds of a government official. And Attorney Mark, dudugtungan namin yung iyong pagpapaliwanag. Hindi po totoo na nagkamali pala kami dito. Correct. Kasi nag-check kami nila Ma'am Lorraine, nag-check kami sa iba pang sources, kaya na bulgar na mayroon pala talagang, Attorney Mark, 2 billion, 66 million fund ang Congress for Travel at ito'y kontrolado sa ilalim ng Speaker of the House. At ang nagastos lang nila, according to their data nung last meeting, ay only 39.7 million. Kaya nagtatanong ang mamamayan, saan mapupunta at saan na ang 2 billion? Question na ha? Yes, Question saan na na. napunta ang 2 billion na ito? At ito ba ay ibabalik o hindi sa coffers of government? At pangalawa, attorney, nagtatanong kami sa iyo ngayon, bagamat pag sinabi ko, ako'y naniniwala na may 1.8 billion na travel expenditures si Speaker Martin Romualdez, did I impute malice sa aking statement na sinabi ko bang kinurakot niya? Sinabi ko bang kinurap niya ito at ninakaw niya ito? Hindi. So, attorney, how important is the element of malice in imputing dishonor para ikaw ay habulin sa libel? At bakit hindi ako kinasuhan ng libel? If the speaker believes it was libelous, itong pagtatanong,
At bakit napunta sa franchise? Attorney? Kasi in law on libel kasi, ka-Eric, may tinatawag tayong presumption of malice. Ayun. Presumption of malice of any statement of a discreditable act or condition. Presumption of malice. But that is the general rule. May exception. May tinatawag tayong privileged communication. Ayun. If it is a privileged communication, there is no presumption of malice. So in this case, what is that privileged communication? Pag nagsasalita ka, you're making any statement Public that affects commentary. public issues, public commentaries about public concerns, walang presumption of malice. It Ayun. means kung sino ang magreklamo, sila ang mag-establish, Ng malis. sila ang magpresenta ng ebidensya na may malis. Kung wala silang ebidensya na may malis, there is what we call, let's go to the general principle. Ano yung general principle of criminal law and constitutional law? An accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Klaro.